Kaya mo bang magmahal ng kaaway? Mapayapang araw ng Martes, mga kapanalig. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo na pong magnilay ng Ebanghelyo ngayon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyo na sinabi, mahalin mo ang iyong kapwa at kamuhian ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mahalin niyo ang inyong kaaway at ipagdasal ang umuusig sa inyo. Sa ganito kayo magiging mga anak ng inyong amang nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa kapwa masama at mabuti at pinapapatak ang ulan sa kapwa makatarungan at di makatarungan. Kung mahal niyo ang nagmamahal sa inyo, ano ang gantimpala niyo? Di ba't ginagawa rin ito ng mga pagano? Kaya maging ganap kayo gaya ng pagiging ganap ng inyong amang nasa langit." Kapanalig, nasubukan mo na bang magmahal ng kaaway? O kaya maging mabuti sa taong nang away sa iyo? Mahirap, ano? Naalala ko tuloy nung naatasan ako ng aming guro na bantayan ang aking mga kamag-aral habang sila ay kumukuha ng final exams. Kasama ako noon sa year level top 10 kaya una kaming kumuha ng final exams. Doon ko nakita ang iba't ibang uri ng pandaraya kaya pinagsabihan ko yung mga nahuli ko. Isinumbong ko sa aming guro yung mga hindi tumigil. Siyempre, nagalit sa akin yung mga isinumbong ko. Sa unang pagkakataon, naranasan ko kung ano ang pakiramdam ng may kaaway o inaaway. Ang bigat pala sa loob, hindi matahimik at makatulog. Alam kong nasa tama ako, pero kinakailangan kong magpakumbaba alang-alang sa kapayapaan at kapanatagan ng aking kalooban. Kaya tuwing nagkikita-kita kami, binabati ko pa rin sila. Bahala sila kung galit pa sila. Basta ako, wala akong galit sa kanila. Ginawa ko lang ang aking obligasyon dahil kung hindi ko gagampanan ang tungkuling iniata sa akin ni Ma'am, magagalit naman sa akin ang mga hindi nandaya sa exams. Kapanalig, ang pagpapatawad at pagmamahal sa kaaway ay hindi lamang pagsunod sa utos ni Jesus. Ito ay isang gawaing nagbibigay ng kapayapaan at kapanatagan sa ating kalooban. Kapag nagmahal pala tayo ng kaaway, tayo ang unang nabibiyayaan dahil gumagaan ang ating pakiramdam at nakakatulog tayo ng mapayapa. Mga kapanalig, support our Paulines mission. Subscribe, like, and follow Paulines on our social media accounts. Donate through our donations channels to help us continue our ministry. Ipadala po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at makakaasa kayo na isinasama namin kayo lagi sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose ng Daughters of St. Paul na nagpapaalala ng bilin ni San Pablo. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus.